Praise God. Ayan. Dadaratso na po ako sa word ni Lord. Ang title po ng isi-share ko sa inyo is A Man After God's Own Heart. Or po pwede ko rin itong gawing a woman or man and woman after God's own heart. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Heavenly Father, salamat po sa iyong presence, Lord. Marami pong salamat sa iyong faithfulness, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa iyong strength na binibigay po sa bawat isa sa amin. Though ang iba po ay galing mga work, Panginoon, kayo po ang nagdala sa kanila dito. At Lord, I am praying, continue to strengthen each and every one of them. Maging Lord, sa lahat po na makakapakinig ng sa iyong salita, Panginoon, hayaan mo, ikaw Holy Spirit, ang magturo sa bawat isa sa amin. Itago mo ko sa iyong likuran at kayo po ang maluwalhati at kayo po ang mataas, Panginoon. Ito po ang aking prayer, Panginoon. We declare your victory and the defeat of the enemy. In Jesus' name, amen. Amen. Minsan papalakpakan po natin si Lord. Ayan. A man or woman after God's own heart. Now, kilala nyo naman po kung sino ang a man after God's own heart. Di ba po? Kilala niyo po ba? Si David. Ayan, si David. So, pag-uusapan po natin, si David. Ano po? The question is how to be a man or woman after God's own heart. Kung si David po ay man after God's own heart, kasi pag sinabing man after God's own heart, talagang dikit na dikit ang puso or itong taong ito, itong person ito, dikit na dikit siya sa puso ng Panginoon. Ibig sabihin, paborito ka ni Lord. Gusto mo niyo po bang maging paborito ni Lord? Amen. How to be a man or woman after God's own heart. Bibigyan ko po kayo ngayon ng tatlong bagay. Though this is four, but this gonna be part one muna. Number one, David will do the whole will of God. Ang man or woman after God's own heart will do the whole will of God. Acts 13:22. But God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, ito pong sinabi ng Panginoon kay David, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Diyos po ang mapagpala sa kanya, pagkabasa po ng kanyang salita. Nakikita na agad po natin na ang Panginoon ay natingin agad sa puso. Ang Panginoon po laging nakatingin siya sa puso, hindi siya nakatingin sa physical, hindi siya nakatingin sa iyong galing, nakatingin siya sa iyong puso. Dahil yan po talaga ang gustong-gusto ni Lord, ang iyong puso. Kaya po sinabi dito ng Panginoon, I have found David, son of Jesse. Parang sinasabi, I have found Pastor Rab, son of Mami Nini. Parang ganun, something like that. A man after my own heart. Why? Why? Because He will do everything I want Him to do. He will do everything. And sundan po natin Acts 13:36. It says here, after doing God's will by serving the people of His time, David died. Nung binabasa ko po itong verse na to, sabi ko, Lord, bakit pa sasabihin na namatay si David? Pwede namang hindi na eh. Kasi po, ang pinaka-ine-emphasize po pala dito, ginawa ni David ang kalooban ng Panginoon. Imagine that, nung kapag kinuha ka na ni Lord, ang sasabihin sa iyo ni Lord, natapos mo yung pinagagawa ko sa iyo. Ang sarap po sa pakiramdam na sasabihin ng Panginoon sa atin, pagka nakita natin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Para ito yung sinasabi ng Panginoon eh. After doing God's will by serving people, after doing God's will by serving his whole life for God, David died. And he was laid to rest with his ancestor and his body decayed. Doing the will of God is about surrendering your own will and embracing the best. Doing the will of God is about surrendering your own will because we all have our own will. Amen? Marami tayong gustong mangyari. Pero naalala ko yung sinabi ni Jesus Christ doon sa prayer niya, sabi niya, God, not my will, but yours be done. Bakit pa sasabihin ni Jesus Christ yung not my will, but yours be done? Kasi po, most of the time, ang prayer natin, hindi will ni Lord.
Amen? Most of the time, yung prayer natin, di will ni Lord. Kaya pala sinabi ni Jesus, Lord, not my will, but your will be done. Kasi pinapakita ni Jesus Christ, most of the people, they are praying in their own benefit only. Hindi na nila nakakalimutan na nila, may kalooban si Lord. At yun yung the best. Kaya po sinasabi ni Jesus Christ, God, not my will, but yours be done. As Jesus prays in Lord's Prayer. Ano po? 1 John 5:14, it says here, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ayun pala ang pinakasikreto para mapakinig ni Lord ang iyong prayer. Kailangan talaga sabihin. Alam niyo po nung una, hindi ako convinced eh. Ayoko kasing sabihin, Lord, let your will be done. Kasi alam ko naman magaganap ang 1 John 5:14 says, this is the confidence we have in approaching God. There is a confidence that God will hear us. There is a confidence that your prayer will be heard. Who among you right now, you want your prayer to be heard by God? Every one of us. Sabi dyan, that if we ask anything according to God's will, He will hear us. Then after that, verse 15 says, and if we know that He hears us, whatever you ask, we know that we have what we ask of Him. We know that we already have. Ano po? We know that we already have what we ask of Him. Why? Because it is the will of God. Jesus is the best example of doing God's will as well. In John 6:38, nung siya po ay nabubuhay, for I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Which is ito din ang ginawa talaga ni David. So number one, to be a man and woman after God's own heart, we need to do the whole will of God. Amen. Amen. Sino po dito excited siyang gawin ang kalooban ng Panginoon? Amen. Naalala ko, alam niyo po kasi, doing God's will is not easy. It is easy to say, but it is not easy to do. Ang dali nitong sabihin na, Lord, let your will be done. Pero ang hirap nitong gawin. Ano po? Why? Kailangan mong isurrender yung gusto mo eh. You need to surrender what you want in order to get what is the best. And most of the time, we are focusing to what is good rather than to what is the best. Okay na to. Parang yung nagluluto, okay na to. Okay na yan. No, hindi. Meron talagang will si Lord, yung gusto ng Panginoon, best na best para sa'yo. Alam niyo po dati, nakikipag-away ako sa kapatid ko. Sabi ko sa kanya, maghahanap talaga ang kalooban ni Lord. Kahit anong ipanalangin mo. Sabi ng kapatid ko sa akin, no, hindi. Kasi most of the time, bakit pa sasabihin ni Jesus? Bakit pa sasabihin ni Jesus na, Lord, not my will, but yours be done? It is an act of surrendering. Lord, it is an act of humbling yourself. Lord, nagpapasakop ako. Nagpapasakop ako dito sa gusto mo kaysa sa gusto ko. Meron akong bagay na gusto, pero Lord, nagpapasakop ako sa gusto mo. At alam niyo po, kapag ka nagpasakop tayo, once we surrender our lives, our will to God, there will be a peace. There will be a true peace and true joy. Number 2, David will give his best to God. Wow. Hindi lang niya gagawin yung will ni Lord, yung whole will ng Panginoon, kundi he will give his best to God. 2 Samuel 24:24 says, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. If we really want to be God's after own heart, or a woman and man after God's own heart, ito po ang isa pang sekreto. You will give the best for God. You will give the best. Hindi tinitipid ni David ang Diyos.
Ayaw ni David, wala pong character si David na tipidin niya ang Panginoon. Kung nakikita nyo naman po right now, medyo nag-upgrade talaga tayo. But why we are doing this? Because we are doing this for the Lord. Alam niyo po nung una, nakapakinig ako ng yung mga nangyari yung sa mga kings and queens nung si Haring Saul naghahari pa that time. Then pumalis si David. Nung mga times sa si Saul pa lamang ang naghahari sa Israel because Saul is the first king sa Israel. Binibigay ng mga Israelites ang offering kay Lord na the best. Hindi sila pumipili ng kung if they're gonna offer something like sheep, they will pick the best, yung walang pilay. Kasi 'di ba, ang dali naman kasing mag-offer kay Lord. Madaling magbigay kay Lord. Pero pagka the best ang usapan, para pastor, ayaw ko ng the best parang po pwede ng okay na to. Yan na naman eh. Okay na to, pastor, okay na yan. No, hindi. Why? We are doing this for the Lord. Yung iba nga, they are giving their best kapag ka merong bibisita sa kanilang bahay. Kapag may bibisita sa iyo na bahay, lalo na't importante, why are we giving the best? Because what we are giving, kung sino ang pagbibigyan natin, he or she or the person na makakatanggap nito is important. Hindi mo paglalaanan ng effort ang isang bagay kung hindi importante yan sa'yo. Amen? Why we are gonna do our best? Kasi importante po ang Diyos. God is important. Hindi tinitipid dapat ang Diyos. And consider what you've given sa church ay para kay Lord. What you're doing to the church ay para kay Lord. Why you are serving to the church ay para sa Panginoon. Alsin ang mindset na pwede na yan. Alsin ang mindset na okay na yan. Amen? Let's start to have a mindset, Lord, I will give my best for you. I will give my best for you. Which, kahit po ako, I am, aminado ko sa sarili ko, Lord, hindi ko pa nabibigay ang the best ko. Hindi ko pa nabibigay ang the best ko. I want to give my very best. Isang beses lang ikaw mamubuhay sa mundong ito. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. If you're gonna live once at hindi mo alam ang kinabukasan, you will give your best today for the Lord. You will offer this day for the Lord. You will offer it, Lord, I will offer my today. And I will give my best for today. Why? Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Which is true. Amen? Number 3. Ang bilis Okay. So yung number 1, David will do the whole will of God. Number 2, David will give his best to God. Sino po dito ang handang ibigay ang best sa Panginoon? And number 3, dito na ako magtatapos. David agrees with God. He agrees. Sabi natin agree. Sabi natin amen. Amen. Amen tayo sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo naman ang nangyari kay David. Hindi lang siya naging hari, hindi lang siya itinaas ng Panginoon, pero may nangyari pa rin sa kanya. And I was thinking, Lord, kung ginagawa ni David ang will mo, bakit siya nag-fall short? Bakit siya bumagsak sa kasalanan? At ito po ang nangyari sa kanya. 2 Samuel 11 verse 1. In the spring, at the time when the kings go off to war. Ito po pala mga hari, pumupunta sila sa mga labanan. Talagang dapat ang mga hari talaga, this time, ay pumupunta sa labanan. David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But, anong ginawa ni David? But David remained in Jerusalem. Si David po, imbis na siya ay nakikipaglaban, imbis na ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon, anong ginawa niya? David remained in Jerusalem.
Kapag ka may pinapagawa si Lord, huwag kang mag-stay sa bahay. Kapag ka may sinasabi si Lord na gawin mo, huwag kang mag-stay sa bahay. Why? Kapag ka nasa loob ka lang ng bahay, ayaw mong lumabas sa comfort zone mo, mas madali kang magkakasala. Ayan po ang nangyari kay David. 2 Samuel 11 verse 2. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the place, or the palace. From the roof, he saw a woman bathing. Ayan na nga po sinasabi ko. Habang nasa bubong si David, nakakita siya ng isang babae na naliligo. Amen? The woman was very beautiful. And David sent someone to find out about her. Ayan na nga. The man said, she is Bathsheba. Ang pangalan niya ay si Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite. May asawa na po si Bathsheba. One thing I realize, God will often test our hearts and our motives when we are in a high positions. Kapag ka nasa taas tayo, itetest ni Lord ang puso natin. Grabe po ang nangyari kay David. Akala niya okay doon sa taas, pero hindi niya alam mas matindi pala ang tukso kapag ka nasa taas. Kaya po, dito po kahit po dito, habang nasa stage, lahat po na napunta dito sa stage, including me, pwede kami at malapit kami, pwede kaming mahulog sa kasalan. Why? Pwede kasi na kunin namin ang glory. Amen? Kaya po, I need to ask always God, Lord, search my heart and I don't want to get any glory from you. Kasi napakadali pong kunin ang glory ng Panginoon kapag ka nandito ka na. Kapag ka sinasabi ng mga kapatiran, ang ganda ng pagkakakanta mo, ang ganda ng pagkakaturo mo. Alam niyo po, nung ako'y nag-worship lead, there's somebody na, oy, blessed na blessed ako. At alam niyo po, gusto kong, siyempre, deep inside my heart, tuwan-tuwa ako. Ano po, deep inside my heart, may tinatanggap akong glory. And one time, kinurek ako ng Panginoon. Ang sabi niya, bakit mo kinukuha ang glory na para lang sa akin? Kasi po kilala ko ang sarili ko, hindi ko kaya talagang kumanta on my own sa front ng maraming audience. No. I am very different person nung ako'y nagsisimula as Ernest. Kahit po ngayon, hindi ko ma-imagine ang sarili ko nagpipreach in front of you. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na binigyan ako ng pagkakataon na makahandle ng church. Hindi ko makita ang sarili ko. Pero sinabi nga ng Panginoon sa akin, bakit ka nating isa kakayanan mo? Hindi naman ikaw ang kikilos. Si Lord naman. Sa totoo lang po, sabi ko, oo nga no, ang yabang ko pala. Sabi ko, nakatingin ako masyado sa sarili ko. Dapat nakatingin lang ako kay Lord. Ano po? Kaya sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Lord. I'm a very self-centered person. And unti-unti, binabago ng Panginoon. Amen? Tama po ang Lord. Mahirap bigyan ng posisyon kapag ka sa simula pa lang. Kaya po, sabi ko, Lord, ang hirap pala talagang bigyan ng posisyon kapag ka, yung sa simula pa lang, hindi ka na faithful. Tapos bigla kang binigyan sa taas, yung bigla agad ng mataas. Hindi ka rin magiging faithful eh. Kaya pala, in small things, sabi sa Bible, be faithful and guard also your heart. Proverbs 4 verse 3, yan po sabi sa Proverbs 4 verse 3, guard your heart above all else. Why? Jeremiah 17:9, hindi ko lang nalagay. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ang ating puso po ay very deceitful. Amen? It is very deceitful po. Akala mo naglilingkod ka kay Lord pero hindi pala. Akala mo ginoglorify mo si Lord pero hindi pala. Yun po ang na-experience ni David. Akala niya nasa will pa siya ni Lord pero wala na pala. Kaya po niya nagawa yung mga bagay na yon. And one thing I realize, one sin will lead you to another sin and another sin and another sin until it destroys you. Ganun po ang nangyayari. Once na pumasok ka na
sa kasalanan at natukso ka na, mamaya, natukso ka lang pero sinubukan mo na, mamaya, paulit-ulit ka na doon, mamaya mas malala pa ang ginawa mo. Mas malala pa ang ginawa ni David. Pinapatay niya or iniwan niya sa labanan si Uriah. Pinapunta niya sa unahan at namatay ito. And I was like, Lord, ayoko ng ganong pakiramdam. Sabi ko, naiintindihan ba ni David ang ginagawa niya? Lord, si David ba talaga is a man after God's own heart? Bakit niya ito nagawa? Bakit niya ito nagawa? 2 Samuel 11 verse 4, Then David sent messengers to get her. She came to him. He slept with her. Now she was purifying herself from her monthly uncleanliness. Sabi ko, Lord, kapag ka talagang may ginawa kang na hindi kalooban ng Panginoon, it will lead you to destruction. It will lead you to destruction. Then she went back home. The woman conceived and sent word to David saying, I am pregnant. Nabuntis ni David, si Bathsheba. Oh. Pastor, paano yan? Nagkasala si David. A man after God's own heart, nagkasala. Then, when I was looking for Psalms, sabi ko, Lord, anong ginagawa ni David nung nagkasala siya? Anong nangyari kay David nung nagkasala siya? Kumanta pa rin si David, nagsulat pa rin siya ng kanta. At ito po ang nangyari sa Psalms 51. Makikita niyo, pagka kayo po ay nagbasa ng Psalms 51, bago yung mag-start, a Psalm of David regarding the time Nathan, the prophet, came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Ito po yung time na si Prophet Nathan, kailangan natin mga Nathan dito eh. Si Prophet Nathan, kinorek niya si David. David, mali ang ginawa mo. Hindi mo ba alam? Pinili ka ng Panginoon. Tinaas ka ni Lord. Hindi mo ba alam? Ikaw ang hari. Wala ka sa posisyon mo kung wala ang pagsama ng Panginoon. Pero may ginawa kang hindi kalooban ng Diyos. Yan po ang sinabi ni Nathan. And sabi sa Psalms 51 verse 1, when you agree with God, ito po ang mangyayari. Psalms 51 verse 1, have mercy on me, O God, because of your unfailing love, because of your great compassion, blot out the stain of my sin. Ang nakalagay po dyan. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin. Anong ginawa ni David? When you agree with God, you acknowledge that God's goodness is always available for you. Anumang kasalanan or anumang dumi ng kasalanan na nagawa mo in the past, acknowledge that God's goodness is always available for you, kapatid. Ang kabutihan ng Panginoon ay mas matindi pa rin sa nagawa mong kasalanan. Amen? Yan po ang nangyari. Ni-recognize or in-acknowledge ni David, Lord, alam ko, Panginoon, na mabuti ka, your unfailing love, because of your great compassion. Lord, alam ko, Panginoon, na ikaw ay mabuti. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin. Ano pang ginawa ni David? When you are agreeing with God, you recognize that continuing to sin is not beneficial to you anymore. Ayaw mo na ng ganong pakiramdam. Nagkasala si David at na-recognize niya, Lord, ayoko na sa ganitong pakiramdam. Kung among you, gusto nyo kapag ka matutulog kayo, ay ayos yung... Alam nyo na, kapag ka matutulog kayo, Lord, alam ko sa sarili ko, ayos tayo. Wala akong tinatago sa iyo, Panginoon. Alam ko sa sarili ko, Panginoon, we are good. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi alam niyo po, kapag ka may tinatago ka kay Lord, anong mangyayari? Sabi dyan ni David, for I recognize my rebellion, it haunts me day and night. Kapag kami nagawa kang pagkakamali sa Panginoon, talagang merong guilt sa iyong puso. Hindi lang sa umaga, hanggang gabi yan. Na pakiramdam mo, hindi kami okay ng Panginoon. Ayoko ng ganitong pakiramdam. You need to recognize that continuing to sin is not beneficial. Amen? Agreeing with God
It's not only acknowledging that God's goodness is always available for you. Handa kang tumanggap ng forgiveness sa Panginoon. Not only that, you also recognize that you don't need to continue to sin. Kaya po sinabi ni Jesus doon sa babaeng nahuling nangangalon niya. Di ba sabi doon, go and sin no more. Go and sin no more. Amen? I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Letter C, ano pang nangyari kay David? When you are agreeing with God, you believe that God is the only one who can restore and transform you. Woo! Wow! Wow, buti na lang, nangyari din to kay David. Ngayon, naintindihan natin, Lord, ikaw lang, Panginoon, ang Diyos na makaka-restore sa akin at makakapagbabago sa akin. At sinabi po dito ni David, Psalms 51 verse 7, purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Verse 8, oh, give me back my joy again. Restore me, God. Lord, i-restore mo uli yung joy ko dati. And sabi dito, you have broken me. Now, let me rejoice. And verse 9, don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. God is the only one who can restore and transform you. Maaring sinabi na ng ibang tao, di ka na magbabago, hanggang dyan ka na lang. No. Kung ano man ang sinabi ng tao, sinabi lang yun ng tao. Pero iba pa rin ang sinabi ni Lord. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang last say sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang sinabi ni Lord, I can restore you, I can transform you, I can change you. Maybe you yourself, you can change yourself. Yes, you're right. You cannot change yourself without the help of the Lord. Like David. Anong ginawa ni David? Sinabi niya sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Lord, linisin mo ko. Ikaw lang ang makakapagpalinis sa akin sa lahat po ng nagawa kong kasalanan. Purify me. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Ito po ang pinakamatinding pampaputi. Pinakamatinding pampaputi. Hindi lang sa mukha, kundi ito ang pinakamatinding pampaputi ng puso. The forgiveness of our God. Amen? Psalms 51 verse 10, ito po ang pinakahuli. When you agree with God, you realize that God is all you need. Uy! Sabi ko, Lord, ikaw lang ang kailangan namin. Hindi ka lang niya itatransform, hindi ka niya lang i-restore, kundi ma-realize mo, ang Panginoon lang ang kailangan mo. Create me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Sinasabi ni David, Lord, maybe may mga nagawa kong kasalanan, pero Lord, patawarin mo ko. Ngayon, na-realize ko, hindi yung mga bagay na yon ang makakapuno sa akin. Only you can satisfy me. Lord, ayoko mawala sa presence mo, because sa presence mo, there's fullness of joy. In your presence, there is freedom. In your presence, there is blessing. All I need, Panginoon, is your presence. At sinasabi ni David, do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. He realized that God is all he needs. Sino po dito naiintindihan niya si Lord lang ang kailangan niya? Amen? Amen? Confess to God. Ask for His forgiveness and ask for His grace that you will not be able to sin again anymore. What is the meaning of this? This is the meaning of this. A man after God's own heart is not the one who doesn't sin, but the one who quickly confesses to God about his sin. Ewan ko kung nandyan. Nandyan po ba? Wala. So a man after God's own heart is not the one who doesn't sin,
but the one who quickly confesses to God about his sin. Because confessing means agreeing with God. And sabi ng Panginoon, if you confess your sin to God, if you will confess your sins to God, He will faithful and just to forgive you. 1 John 1:9. Amen? But confession looks simple, but it is not easy again. Right? Anong gagawin ko, Pastor? Anong gagawin ko right now? Nagkamali ako. But I want to have a fresh start again. Who among you right now, gusto mo ng fresh start? Ito lang kailangan natin gawin. Hingi ng biyaya sa Lord. Lord, give me grace not to do it anymore. Philippians 2 verse 13, dito na ako magtatapos. Hingi tayo sa Panginoon ng biyaya. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Hingi tayo ng desire, Lord, give me a desire to do your will. Give me a desire, Panginoon, na ikaw ang mapangiti ko. Alam niyo po, nung ako 12 years old, exposed na agad ako sa pornography and all of kinds of immorality. Nagulat ako one time, kami magkakaibigan, high school kami noon, elementary kami noon. Then, nagkayayaan kami mga magkakabarkada. Ako ang pinakatahimik noon eh. Tahimik lang ako. Kung saan yung mga kabarkada ko, punta ako. Then, pumunta kami sa kwarto, nagulat ako. Dahil nanonood sila ng pornography. Sabi ko, ano to? Nagulat ako. Kasi, ako po ay in a Christian family lumaki. Then, puro babae ang aking mga kapatid. Napasama ako sa mga kabarkada, hindi tamang kabarkada. And na-expose ako. Sabi ko, Lord, ano to? Then mamaya, may mga ginagawa ng kalokohan ng aking mga kasama, ng mga kaibigan. Na-expose ako, at unti-unti, ako ay nahook sa immorality. Nahook ako sa pornography. Nahook ako about sa immorality. At sabi ko, Lord, eto ba ay because may mga times na gusto ko nang umalis. Sabi ko, ayoko na ng ganito. Kasi alam ko, deep inside my heart, ayoko nang ganito. Imagine that, 12 years old. Sa Pilipinas, kami sama-sama. Tapos, ngayon, after ko mahok doon, dire-diretso na ako. Hanggang sa na-realize ko, I'm addicted sa pornography. And sabi ko, Lord, ayoko nang ganitong pakiramdam. I know in myself, deep inside sa aking puso, I knew it. Sabi ko, Lord, merong bagay na hindi ka nalulugod sa ginagawa ko. Alam ko, Panginoon, dito kalooban. Pero para pala ang pornography ay parang drugs. Na hindi ka na makaalis. Gusto mo makaalis, pero hindi ka na makaalis. Sabi ko, Lord, I need your grace. One time, nagpipreach yung aming pastor at sinabi niya, humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon na hindi mo na uling magawa. Humingi ka ng biyaya. At iyak ako ng iyak kay Lord. Lord, kailangan ko ng iyong grace. Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako na umalis ako dito sa slave sa pornography. And after that, iyak ako ng iyak. Yung pala ay sign na nadi-deliverance na ako. Sa biyaya ng Panginoon, alam niyo po, until now, sabi ko, Lord, salamat na lang sa biyaya mo. Sa biyaya pa rin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, maraming salamat, Panginoon, hindi mo hinayaan na mahuk ako dire-diretso dito. Kasi kung hindi ako makakaalis doon, ay baka kung ano na nang ginawa ko. Mukha ba akong addicted sa pornography? Hindi ano. Pero alam niyo po, naging addicted ako sa pornography. At I'm here right now testifying to you, God's goodness, na kapag ka humingi ka ng biyaya sa Panginoon,
at sinamahan mo ng discipline. Kasi after that, sabi ko, Lord, after nitong deliverance na nangyari sa akin, pakaramdam ko, ano uli ako yung bang matutukso uli ako eh. Pero alam nyo, kailangan din ng disiplina. Amen? Hindi lang basta, talagang, Lord, kailangan kong biyaya mo at sasamahan ko rin ng disiplina. Why? Because when you live by faith, you live with discipline. You live na kailangan mo ng disiplina sa sarili. When you're living by faith, kailangan mo ring mamuhay na may disiplina. Kaya po, ang fruit of the Holy Spirit is, pinakauli ay, discipline, self-control, which is, discipline po yun. Ano po? Kapag ka nasa iyo si Holy Spirit, bibigyan ka niya ng power para magkaroon ng self-control. Lord, merong mga bagay na nagagawa ko pa rin, pero Lord, bigyan mo ko ng biyaya na hindi ko na ito magawa. Maybe hindi sa ganong kasalanan ikaw right now. Maybe sa pagsasalita ng negatives. Maybe sa ibang bagay. But I want to encourage you. Ask God's grace. Lord, biyayaan mo ko na. Hindi ko ito magawa. Hindi ko ito magawa. At alam niyo po, I'm very thankful right now. Lord, salamat, pinalaya mo ako. Ang sarap kayang mabuhay na ikaw ay malaya. Sabi ko, Lord, ang sarap, Panginoon, i-testify ang iyong goodness. Na Lord, pinalaya mo ako, Panginoon. At sabi ko, Panginoon, I am here. Pwede akong humarap sa kaninong tao, eye to eye, at pwede akong matulog ng mahimbing at sinasabi ko, Lord, wala na yung guilt, Panginoon. Ang sarap. Wala yung guilt. Katulad ni David. Though siya'y nagkasala, but he agreed with God. Ano nangyari? Sinabi ni David, Lord, ikaw lang ang Diyos na makakapagbabago sa akin. God is all you need. Amen? 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 Can I invite you to stand up, please? We're just gonna pray, and after this, we're gonna have a group and we're gonna pray together as well. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we come to you and we bless your name. Lord, we bless you. Lord, we exalt you. Panginoon, tinataas po namin ang iyong pangalan. Nagpapasalamat kami, Panginoon. We are very thankful, O God, that you are good God. You are good Father. And Lord, maybe right now, Panginoon, na merong mga sitwasyon ng aming life na nawawala na kami ng pag-asa. But Lord, pinakita mo kay David kung gaano ka ka-faithful, gaano ka katapat, Panginoon, from being a sinner like David. Lord, tinaas mo siya, Panginoon, nilinis mo siya, Panginoon. Binigyan mo siya ng second chance. And Lord, we are here right now. We are acknowledging our sins, oh God. Lord, our past, present, and future sins. Sinabi mo, Lord, sa Bible, you already forgave us. Lord, pinatawad mo na kami, nilinis mo na kami. Lord, what we are claiming right now is what you did on the cross. What you did in the cross, Panginoon. Lord, you paid all of our sins. At doon kami, Panginoon, nakatingin, Jesus Christ, nakatingin kami sa finished work na ginawa mo sa cross. Right now, Panginoon, I am praying, Panginoon. I am praying for my brethren, Panginoon, for my brethrens here. Lord, continue, have your way in their lives, Panginoon. In whatever circumstances they are facing right now. Lord, help them, Panginoon. Help them, Panginoon. Come on, kapatid. Right now, pwede ba? Right now, just pray to God and ask God, Lord, give me grace. Give me grace na mapagtagumpayan itong mga pagsubok ko right now. Maybe it's not like David's circumstances. Hindi ito katulad ng trials si David. But then, I assure you, God will help you. God will help you. God will provide. God will provide the way.
God will do a miracle in your life. And I am declaring miracle in your life. Right now, I just want to invite you, if this is your first time coming here in this church, it's not an accident that you came here. Si Lord ang nagdala sa'yo papunta dito. I just want to invite you in a quick prayer. Just put your right hand in your chest. Just put it and tell this prayer. Just tell it, Jesus, I admit that I am a sinner. I am lost. I am broken. Jesus, I need you. I need your help. Cleanse me. Jesus, you are the only one who can clean me. I accept you as my personal Savior. Jesus, from this day, you will be my Savior, you will be my God, and you will be my Lord. Jesus, I surrender everything unto you. In Jesus' name. Ako na lamang mananalangin, oh God, I am praying, Panginoon, Lord, sa akin po mga kapatid, continue to reveal yourself to them. And Lord, I am praying, oh God, yung will mo maganap po sa kanilang mga buhay, which is always the best. Always the best. Lord, yung puso nila, Panginoon, ito po ay kukonekta sa puso mo, oh God. There will be a change, Panginoon. There will be a transformation in their lives, Panginoon. And Lord, I dedicate them unto you. Salamat, oh God, they will give their best unto you. And Lord, we're gonna be excited sa mga susunod mo pang ituturo sa amin upcoming week, Panginoon. Thank you, oh God. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Right now, pwede bang mag-group tayo into 4? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let's just group into 4 and then we're just gonna pray together.